Hello guys, good morning. So welcome dito sa Lopez, Quezon kung saan magbibisita po tayo ng isang property na may sukat or lawak na 5.1 hectares. And then at the same time, si property po ay along Barangay Road, along cemented road po At ito po ay natuhog ng pinakakalsada. So may left and right po tayo na property. And then meron po tayong bahay na kasama na kay property. Ano po? Ayan, so bago tayo magbigay ng buong details dito sa property na to, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then pinutin po natin yung ating notification bell para lagi tayo updated dun sa mga farm lot na ibablog po natin. Ayan, kagandahan po nito, located lang po ito sa Lopez, Quezon. Ayan, so let's go. Bisitahin natin si 5.1 hectares. Ayan, so nandito tayo sa may pinakakalsada, pero mamaya papasok tayo side by side. Ayan, pero dito muna tayo sa may pinaka road. And then, ito po yung sinasabi ko po sa inyo kasama ng bahay kay property. Po, so medyo konkreto. Hindi lang tayo makapasok kasi merong aso. Pero ayan po siya. Maganda yung bahay niya. And then, bakod na. And then, may mga garden na rin siya. So dito pa lang sa may pinakakalsada, meron na tayong mga puno ng atis, bayabas, may mga saging. Ako yan ay aso. Ay hindi pala, manok, tumalon. Ayan. Paganda naman yung bahay, kaya lang di tayo talaga makakapasok. So kompleto na po tayo ha. Meron po tayong line ng kuryente. Ayan, nasa may pinaka barangay road natin. And then kagandahan itong area na to, dito po ay ginagawa po ang mga roads. So halos ang semento po natin ay sementado na po doon hanggang doon po yan sa may pinakadulo. So pagpunta natin kay property, wala na tayong dadaan ng rough road. Yun ang pinakamaganda. So pasok muna tayo dito sa may aking pinaka left side. Ayan, punong-puno ng niyog. At kagandahan sa mga niyog na to, medyo mga bata pa. Quality po yung property. Sulit makakabili na ito. Yan, kasama po yan ha. Ayun po yung bahay, kasama po yan hanggang dyan. Hanggang doon pa po yan. Bali, ito po ay merong nasa 150 meters, both side na frontage. Ang daming saging. Punong-puno. Meron tayong puno ng suha. Meron tayong mga mahogany. And so kasama pa rin po yung mga sagingan na yan. And then si property po dito sa aking left side na part, ito po ay medyo pa-slope po. So mapapansin nyo unti-unting umaakit yung aking kasama. Pero napaka-gradual naman ng pagka-slope niya. Kaya okay na okay pa rin ito sa mga may edad na buyers po natin. Napakagandang property po. Kumbaga ay wala na kayong itatanim. Punong-puno siya. So estimated ko po yung pinaka puno ng saging natin ay maglalaro po sa nasa 500 ka puno. So for sure, tayo po ay merong return income sa niyog kung saan ito nga po ay nasa 300 ka puno. And then meron pa rin po tayong sure return income po dito sa mga saging. And then pa-plus po natin, tayo po ay merong 1.2 hectares na nakapaloob na palayan po dito. Nandun po yan sa may aking pinaka right side. So medyo malaki-laki yung palayan natin, kaya kung maiisipan nyo pong magtanim ng mga palay bukod sa may niyugan na kayo, ayan, ang ganda. So kompleto si property. So yan, ikot pa rin tayo. Bali na dito pa lang ako sa may pinaka left side ko po. Siguro mga nasa ilang meters pa lang ako dun sa layo dun sa may pinaka barangay road. Ayan, so meron tayong mangga. So ulitin ko lang po, yung pinaka left side ko lang po ang medyo pa-slope ng konti, pero yung right side dahil palayan siya, so flat po yun. Ano po,
Dito maraming saging sa part na to. Yan, meron tayong mga anahaw. So may mga ilang puno rin ng batino bukod dun sa mahogany. Yan, kaya meron tayong mga ilang puno ng hardwood. Oh, ang daming papaya. Medyo paakyat na tayo ng konti, pero carry pa naman. Kagaya ng sabi ko, hindi mo mararamdaman na unti-unti kang umaakyat or unti-unti kang bumababa. Ano po, kasi napaka light lang naman nung pagka-slope niya. So ito na yung pinaka-likod nung left side na pinasok natin, kung saan may overlooking tayo. Ayan, ganda ng view. And then ito po yung pinaka-boundary, ano po, kung saan makakakita kayo ng mga puno na yan. Yan po yung pinaka-boundary. And then yung part na to, parang na-clearing na siya. Ito yung pinaka-overlooking ni property. Ganda. Nilinis na nila. Gandang pagtaniman po ito ng mais. Ayan, nandito na ako sa may pinaka-tuktok. Ang ganda ng view. Pakita ko lang sa inyo. Ang ganda magtayo dito ng pinaka-kubo. Sarap pahingahan. Dito ako medyo hiningal. Pero okay naman. Mainit lang. Pero may mga bagong tanim na saging. Ganda. So ayan, dito po ako galing dun sa may pinakataas, kung saan sabi ko nga po magandang magtayo ng pinakakubo. Ano po? Ayan o, medyo nalinis na nila. And then bababa tayo uli para bisitahin naman po natin yung pinaka right side. So pababa na po tayo dun kay property patungo dun sa may pinaka barangay road. Yan, dito marami tayong mga hardwood o. Marami pa rin saging. Medyo masukal nga lang. Ayan, meron tayong mga ilang dalanghitang kasama rito kay property. Ayan, parang 5. May bunga na siya. So yan, habang nag-iikot tayo, explain ko naman po about dun sa may pinaka-road ni property. Ano po, tayo po ay nasa 17 kilometers para makarating po tayo ng pinaka-town property ng Lopez, kung saan nandun na po yung ating Jollibee, and then soon, McDo, Bayan. So nandun din po yung mga university po natin, school. Ayan. So 17 kilometers, and then another 2 kilometers naman po para makalabas po tayo ng pinaka-barangay road. Ano po? Pero kagandahan nito, lahat ng dinaanan po natin is cemented road hanggang dito kay property. Kaya napakagandang property nito. Sa mga buyers ko po na naghahanap ng quality property, ayan. So grab nyo po itong property na to, ang ganda. Ayan, so lalabas tayo ng pinaka-barangay road para bisitahin naman natin yung pinaka-right side po. Ano po? And then dagdag in po lang po, si property po ay mas malaki po yung pinaka-right side niya kaysa sa left. So mas malaki po talaga yung ating flat area kaysa dun sa ating slope. So dito naman po sa ating pinaka-left side, pantayan naman po siya kay road. And then habang pumapasok po tayo, siguro mga about
50 to 70 meters, saka pa lang po siya magkakaroon ng parang pag-slope po ng property, kung saan po galing ako dun sa may pinaka overlooking. So 50 meters pa yan, and then saka lang po tayo tataas ng paunti-unti. So anywhere po, pwede po tayo magpasok po ng ating car. Sa haba po ng frontage natin, nasa 150, carry natin ipasok yung ating sasakyan. Yan. So ito lang yung kagandahan kay property, mahaba yung frontage niya. Ayan, so nakalabas na tayo ng pinaka-barangay road, and then bibisitahin na natin yung pinaka-right side kung saan meron tayong palayan and then fish pond. Dito tayo sa fish pond. So nasaan ang fish pond natin? Nasabit pa tayo. Ito. Ang laki din. Ganda, no? Ang daming kawayan. Ang dami nating bamboo tree. Oo. Ano kaya pwedeng ilagay dito? Tilapia? Ano, patong sila? Saan? Ayun na, may ipit. Ano yung mga ipit? Ipit, ayan. Kaya pwede mag-alaga pala ng mga ipit dito, oh. May nakalagay dyan? Oo, binantukan na yan. Hinulugan na nila? Oo nga. Ano kaya hulog nila? Tilapia. Yan daw yan ay pang sino lang iwas mo yan. Yan. Ganda. Linisin lang. Medyo malaki din po yung fish pond natin. Ang tayo sa palayan. So yan, lakad pa rin tayo. So dito tayo galing kanina. Ako sa may overlooking, and then dito naman yung fish pond, po. Dami nating kawayan, pwedeng ipambakod to. Bali yung fish pond po, libot po siya ng pinaka kawayan. And then yung kuryente natin, magtatap na lang tayo. Yan, super lapit ng ating kuryente. So si property po in total ay napakagandang investment. Bukod sa may bahay na siyang kasama, meron siyang palayan, may fish pond siya, meron din tayong niyugan, and then tabi pa tayo ng barangay road. So talagang wala na tayong hahanapin kay property. Ito ay kompletong-kompleto na po. May signal din po yung ating phone, and then medyo malapit po tayo dun sa may pinaka town proper. Kagandahan, ulitin ko lang, wala tayong dadaanan na rough road. Panalong-panalo ka dito kay property. Kung sakali naman po pupunta kayo ng pinaka-town proper at wala po kayong sariling sasakyan, dito po may mga namamasada ng mga tricycle, po. So pwede tayo doon sumakay. Kaya pupunta tayo doon sa may pinaka-palayan. Ito po ay may sukat na, ulitin ko lang po, 1.2 hectares po yung ating palayan, kaya magandang maging investment din po ito kasi for sure talagang tayo ay doble-doble yung return income natin. Bukod sa niyugan, may palayan nga po tayo. So dito tayo. Si property po ay TCT title, and then buhay po ang may-ari. Kung tayo po ay mamamasyal kay property dito po sa ating 5.1 hectares, at kung tayo po ay manggagaling from Manila, tayo ay magkukonsume ng halos nasa 6 hours po. Depende po yan kung tayo po ay may sasakyan, nasa 5 hours lang po yan. Saan nanggagaling yung source ng tubig? So pwede magtanim ng kahit 3 beses dito sa loob ng 1 taon sa palayan. So ito yung palayan natin. Mapapansin natin yung mga palay natin very healthy kasi green na green siya, oh. Ganda.
So yun yung pinaka-source ng tubig natin. Siguro po ito po ay nanggagaling sa, sabi nga nila, ibukal. Ayan, so hindi po yan naiigahan. Kaya kayo po ay po pwede magtanim ng 2 hanggang 3 beses po dito sa pinakapalayan po. Ano po? Tapos ito po yung mga niyugan niya. Ayan. And then si property po ay nasukat na po dati, pero kung gusto niyo po magpa-relocate, pwede naman po. Ano po? Panalo tong property na to, ganda. Kung kayo po ay naghahanap ng property na medyo quality, ayan, pasok na pasok po ito. Ito yung ano, ito pa ulit yung fish pond. Ganda, no? Lahat ng kawayan na yan, sakop? Hanggang dyan pa? Sige, punta ako dyan. Oh, ganda. Panalo. Panalong-panalo. Bet na bet ko tong property na to, promise. Ito yung mga property na napakagandang i-invest kasi kumbaga ay na-improve na siya. And then at the same time, wala kang dadaan ng right of way. Napaka-productive po ni property. Sarap po yung may nakahulog na mga isda dito, tapos mamimilmit ka na lang. Tapos may ganito kapagandang palayan. Lalo. Ganda. So ulitin ko lang po, yung mga fruit bearing na nakita ko rito ay meron tayong mangga, meron tayong suha, dalandan, ayan, meron tayong mga saging. Yung ibang details na hindi ko po mababanggit dito sa vlog na to, meron po kaming description box sa baba. So visit na lang po iyan para sa ibang mga katanungan niyo po. Napakadali naman linisin tong ganitong klase ng property kasi grass cutter lang naman yung katabi. Sarap dito. Sarap mag-picnic dito, na? Oo, panalo. May bahay yung kakabot ko. Bulak na yun. Alin bahay? Oo, ngayon kasama ngayon. Kasama pa ang tubig ng pala. 1.3. Kasama yan, pag 1.2. So yan, ikot pa rin tayo. And then explain ko naman po about dun sa may pinaka lot area nitong property na to. Ito po ay 5.1 something in almost 5.2 hectares na po. Ano po. Pero tayo po ay mababawasan ng pinakakalsada dahil kumuha po ang DPWH ng kalsada po dito sa lugar na to. So kasama po tayo sa natapyasan ni road. Bali, estimated na lang po namin, si property po ay matitiran po ng nasa 5 hectares malinis. Ayan. So okay lang naman dahil at least cemented road na po tayo. And then about naman po sa bahay, konkretong-konkreto po si bahay, wala po tayo ipapagawa kasi halos bagong gawa din po siya. Yan, so may mga puno pa rin tayo ng mangga rito.
So estimated ko po yung puno ng mangga natin, nasa 10 pieces na po yung nakikita ko dun sa pag-iikot ko, pero hindi ko pa rin alam kung ilan yung total niya, ano. And then mix po yan, yung puno ng mangga natin. Meron tayong Indian mango, and then meron po tayong kinalabaw kung tawagin, ano po. Yun din po puno ng saging natin. Meron tayong tardan, meron din po tayong lakatan, and then meron din tayong saba. Ganda! $90/100 sa akin tong property na to. Ang ganda po talaga. So si Palayan po ay estimated return income po natin ay nasa 30 kaban po, ano po, kada magtatanim po yan. So dahil lang nasabi ko, dahil hindi po tayo naiigahan ng pinaka-source ng ating tubig, bali 3 beses po tayong pwedeng magtanim sa property. So 30 times 3 po iyan. Ganda ng palay, oh. So yan, ikot pa tayo. Sarap ikutin si property, oh. Ayan, meron din tayong kasamang parang kulungan po ng baboy. Ano po, pwede na rin po natin yung pag-alagaan ng hayop. Lalaki ng puno. Ayan yung car namin. Nagigilid lang ako. So sa mga buyers ko po na gustong i-avail si property, meron po kaming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Ayan, so message nyo na po kami. Ano po? Yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Dito sa Lopez, Quezon. Grab nyo na po ito, napakagandang property. Ayun yung bahay, oh. So I think po ay yung pinaka nasakupan ng bahay na binakuran po nila, yun po ay nasa 200 square meter po yung pinaglalagyan po ng pinaka bahay. So pwede ka nang mag-garden doon. Ayan, may bakod naman po siya. Ayan po. So nag-decide na lang din sila na isama sa bentahan si bahay. So yan, basta tayo. Thank you for watching. Thank you po dun sa patuloy na nag-a-avail po ng aming mga properties. At abang-abang na rin po kayo dun sa mga bago naming i-upload na farm lot. Ano po? Thank you for watching.